Hindi natin aasahang lumago ang hindi Kristiyano. Ano? Ang kailangan ng hindi Kristiyano ay maligtas. Tulad ng mga upuan nga rin, kaya kailangan maupuan ng mga maliligtas. Ano? Yung papasok dito na umupo. No? Hindi ho natin pwedeng asahan ng improvement ang hindi ligtas. Kung ikaw na may ligtas, dapat mag-improve. Amen. At alam mo mga kapatid, walang Kristiyano nag-i-improve na hindi nananalangin. Don't expect to grow spiritually apart from prayer. Kayo ba'y nananalangin? Kayo ba'y nananalangin pa? Pastor, ang dami ko ng gawain. Kaya kailangan mo manalangin, ang daming gawain. No? Nakakalungkot. Isang napababaya ang gawain, ang gawain na panalangin. Ang pinabaya ang panalangin, pinabaya ang buhay. Ang pinabaya ang panalangin ay pinabaya ang spiritual na buhay. And mind you, ang tunay na pananalangin, hindi tayo dadalhin kailanman na palayo sa Diyos. Are you with me? Kung kaya nga't ikipalayo ng palayo sa Diyos, nangahulugan lang yan, hindi ka talaga tunay na nananalangin. Ulitin ko ha, ang tunay na pananalangin, hindi tayo dadalhin kailanman na palayo sa Diyos. Kaya kung ikaw ay palayo sa Diyos, tiyak, hindi ka tunay na nananalangin. Are you listening? Kumusta ang ating buhay sa Diyos? Kumusta po tayo? Tayo ba'y malapit pa sa Panginoon? Iba ang malapit sa bahay ng Panginoon kaysa sa Panginoon mismo. Siya naglalayo ng kanyang puso ay mabubusog ng kanyang sariling lakad. Kapag tayo nasamba ng ating paraan, malayo ang ating puso, kahit pa tayo nasa loob ng simbahan. Huwag tayong sumamba sa ating paraan. Sumamba tayo sa paraan ng Diyos. Are you with me? Ang chapter 8 ng Romans speak more on to the Holy Spirit. Kung kayo palabasan ng Bible, malimit banggitin dyan ang Holy Spirit. At yung ating binasa, likewise the Spirit also helpeth our infirmities. For we know not what we should pray for, as we ought. But the Spirit itself make intercession for us with groanings. With groanings. Ano po 3 beses nabanggit yung groanings in chapter 8. In chapter 8, ang una, yung verse 22. Kung kaya nating mabilis na puntahan. Sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik. Ang buong nilalang. Anong ibig sabihin nito? Creation groans because of the curse. Alam niyo ba? Dama ng buong nilikha ang bigat ng sumpa ng Diyos dahil sa kasalanan. Hindi lang ho tao ang nakakadama ng bigat ng kasalanan. Alam niyo kung bakit mabigat ang kasalanan? Ang nakadagan dyan ay Diyos. Bakit? Diyos mismo hindi kailanman malulugod sa kasalanan. Mabigat ang kasalanan dahil Diyos ang nakadagan dyan. Walang nilalang na hindi nararamdaman. Kaya sabi diyan, kung babasahin natin, creation groans, humihibik. Because of the curse, sinumpa ng Diyos ang lupa dahil sa kasalanan. Kaya isang araw, itong lupang ito ipapalitan ng bagong lupa. Bakit? Saturated, contaminated ng kasalanan. Sa pag-aaral, sa personal pag-aaral, sa biyaya ng Diyos, I don't believe sa tinatawag na annihilation of soul. Ang saksi ni Jehovah naniniwala sa annihilation of soul. Ano ibig sabihin? I-destroy, iwawala, kaya walang eternal punishment. May eternal punishment dahil ang kaluluwa hindi mapupugnaw. Amen? But what I believe, ang lupa is not just
going to be renovated, but to be annihilated. Kasi ang ginamit diyang salita ay from the Greek word, na equivalent meaning ay bara. Bara. Ay, ibig sabihin, pag sinabing bara, absolutely new, as in brand new. Ang lupang ito, mga kapatid, ay tutunawin at papalitan ng bagong lupa. At ito bababa ang bagong Jerusalem, ang ang bagong langit, natatahanan ng mga tinubos. Bakit? Dama ng creation ang curse. Amen? Di lang natin pakinig ang kanilang hibik, pero ang Bible ang nagsasabi, dama nila. Kasi nadamay sa kasalanan. Not only yan ginamit sa verse 22, but verse 23, even the believers groans. And not only they, the creation, but ourselves also, since we are also created, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan, humihibik, tumatangis, nabibigatan, nagbubuntong hininga. Bakit? Waiting for the adoption. Ang tunay na ligtas, hindi talaga masaya sa masamang sistema ng mundong ito. Humihibig sila. Bakit? Nagnanasa na ang katawang ito'y mapalitan ng bagong katawan. Bakit? Ang ating masama, ang ating makasalanang likas, nasa ating katawan pa. Huwag mong sabihin, Kristiyano ka na, hindi ka na pwedeng matuwang manood ng bold. Huwag mong sabihin, Kristiyano ka na, hindi ka na pwedeng magmura, nakakapagmura pa rin. Bakit? Tayo'y nasa masamang kasalanang ito. And the very evidence that you are saved, you're groaning for the new and glorified body. Walang Kristiyanong masaya sa kasalanan. Kaya 1 taon, di ka nasimba, kaya mo. Ang kapal naman ang konsensya mo. Kaya mong hindi ka nagbabasa ng Bible? Yung pinakamaliit na kasalanang inaakala ng mundo, mabigat sa tunay na may Espiritu Santo. Third time, the word groans, used in same chapter. Creation groans because of the curse. Believers groan, longing for redemption. Pero nakakataka, ultimong ang Holy Spirit, humihibig para sa Kristiyano. Wow! Napakaganda niya. Hindi ka nananalangin, pero may nananalangin para sa'yo. At hindi ba sa panalangin, humihibig. Tayo, humihilik. Amen. Ang Holy Spirit, humihibig. Meaning of groaning. Once we say groaning in the Bible, every time you encounter the word groan, especially in chapter 8 of Romans, that is deep inward sorrow. Pag sinabing groan, humihibig. Ibig sabihin yan, deep inward sorrow or burden. Malalim na pangloob na kalungkutan o kabigatan. Amen. God is able to enable you to pray. Why? May nagpapagroan sa atin. Mamaya, pag-aaralan natin yan. Are you still with me? Groaning, that is deep inward sorrow to burden. Under niyan, ito, a strong feeling in the heart caused by weakness, suffering, or longing for help. Yung deep inward sorrow or burden, ito'y strong feeling. Ito'y very forceful na pandama ng puso dahilan ng kahinaan.
Huwag kang masayang mahina ka. Dapat ang kahinaan natin nagdadala sa atin para humibig. Hindi para humilik. Amen? Nilikha tayong mahina, hindi para mga tuwiran. Tayo nilikhang mahina para humibig. Huwag kang maging masaya na ikay mahina. Nilikha tayong mahina para humingi ng tulong. Are you with me? Kaya yung hindi naglilingkod sa Diyos, yung hindi tumatawag sa Diyos, feeling strong yan. And mind you, you're blind. You're being deceived. God created us with many infirmities for us to grow. Mahina tayo. Sino malakas dito? Tumayo nga. Ngayon, kung nagmamalay kang mahina ka, piti ka nananalangin. Ang tunay na kamalayan sa pagiging mahina, dadalhin ka sa pagiging mapanalanginin. And mind you, ang tunay na panalangin, kailanman hindi ka dadalhin palayo sa Panginoon. Bakit kung ikaw ay nananalangin? Bakit di ka nakikita sa gawain? Are you listening? Ang kamalayan ng kahinaan, magdadala sa iyo sa paghibig. Lord, help me. Lord, help me. Pagod na ako sa kasalanan. Pagod na ako sa aking kalungkutan. Pagod na ako sa aking kahirapan. Lord, help me. If that is not the kind of your prayer, you are not recognizing. You do not recognize how frail you are. Saan ka nakakakitang mahinang mayabang? Are you listening? Kumusta kayo? Nagpay-pray pa ba kayo? Nagpay-pray pa ba kayo? Kaya kayo iniwala, ang hindi nanalangin, saksakan ng yabang. After we realize the very essence of prayer, if still we do not pray, you're the prideful one. Strong feeling in the heart caused by weakness, suffering, or longing for help. Isa ba? A sigh from the heart. Pag sinabing groaning, ito'y buntong hininga ng puso. Di ka tayo nakakakita. Parang ang lalim mo naman ang hugot ng iyong buntong hininga. Bakit kinadaing? Kasi hindi ka naghiso. Mamira sa akin ka pa naman humarap. Ang lalim ng iyong buntong hininga. Makamatay, kadais. Pero tayo, nakakapagsalita. Di ka, pagka may tayo nakikitang malungkot, Brad, parang ang lalim ng hugot ng iyong buntong hininga. Yan ang groaning. Malalim ang hugot. Ibig sabihin, may malalim na pagkapagod. Amen? May malalim na struggle. May malalim na kalungkutan. Dama ng kahinaan. Do you pray? Do you pray? Anong hugot niyan? Kasi pastor, gusto kong tumama. Gusto kong surtehin. Babaw man ang hugot ng panalangin mo. Amen? Groaning is also, it is like an inner cry to God. Nangingilalim na pag-angal, pag-iyak, pagtaghoy, Lord. Alam mo ang problema ko. Lord, bigat na ako. Minsan dumadating nga, hindi mo kayang sabihin sa tindi ng groan. Pero ang Holy Spirit na ang nagsasalita para sa atin.
Have you experienced that? Amen? Alam mo, Holy Spirit, papagurin ka muna niya bago ka maging totoo. Kaya ayaw mapagod, hindi magiging totoo yan. Are you with me? Amen. Oh. It is like an inner cry to God, even when a person cannot clearly express it with words. Ito pa, maganda. Pag sinabing groaning, that is a spiritual longing. Spiritual longing. Amen. Maraming tao ngayon humihibik dahil resulta ng paghihirap, bunga ng digmaan. Natural lang yan. Mamahal ang bilihin, tataas ang diesel. Magaling pa yung mga nagtaasa na. Pero marami sa atin, tagal nang naggera, di pa rin nataas. No? Punto ko mga kapatid, dahil sa kahirapan ng mundo, nadaing ang tao physically. Pero nakakalungkot, maraming tao hanggang ngayon, pagdating sa spiritual, matigas. Ibang bagay yung humihibig ka dahil kailangan mo ang Diyos. Amen. Amen. Napalad ang tao pagka ganon. Kailan tayo humibig at pagod ka na sa kasalanan? Pagod ka na sa masamang sistema ng mundong ito? Pagod ka na sa government ng Pilipinas? Gusto ko naman sa Japan. Kurakot. Puro kurakot. Puro corruption. Nakakapagod, di ba? At hindi lang naman nakikita mo yun sa kanila eh. Kita rin natin yan sa ating sarili. Mapalad ka kung kita mong bulok ka. May puwang sa iyo ang pagdaghoy. Ang hirap nung pagod ka sa kasalanan ng iba, ay paano sa kasalanan mo? Kaya sabi ng 1 John 1:9, kung ipahahayag natin ang ating, hindi yung iba, yung atin. May papahayag yung kasalanan ng iba, ay paano yung iyo? May galing na galing nating manisin ng iba, paano yung atin? Sabi ng Bible, kung ipahayag natin ang ating, huwag mo isama lagi yung iba. Ikaw din! Dapat tayong lahat nakakaramdam ng bigat ng kasalanan. Dapat tayong napapagod. We ought to groan. And that is spiritual longing. Are you still longing for God? For forgiveness, for cleansing, for power, for more fruits, for a spiritual revival? Pamilya, ang tagal lang din nagbabasa ng Biblia, hindi napapagod. Ang tagal lang din nanalangin, hindi napapagod. Ang tagal lang din nagbibigay, hindi napapagod. Ang tagal lang hindi sumisimba, hindi nakakadama ng kapaguran. Where's the Holy Spirit in your life? Is God able you to cause to grow in prayer? Kaya ba ng Diyos na ikaw ay tumaghoy para manalangin? Amen? Meaning, nakuha ko yung meaning. Punto na tayo. Pag sinabi ng verse 26, likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. Gayon din ang Banal na Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Tumutulong. Ano ibig sabihin? Kung di ka niya tulungan, for we know not what we should pray for as we ought. Hindi tayo marunong manalangin ang dapat nating ipanalangin. Minsan nga hindi lang tayo marunong manalangin ang dapat nating ipanalangin, hindi rin tayo marunong ng dapat na panalangin. Amen.
Ang Bible ay nagsasalita hindi lamang sa hindi natin alam ang dapat nating ipanalangin. Sa totoo na, marami sa atin, hindi talaga natin alam kung anong dapat ipanalangin. Ang ating lagi ipinapanalangin ay pera. Lord, bigyan mo ako ng pera. Ano kayo kay buhusan diyan, hindi ka makaalis? Laging yan. Laging pang mundo. Hindi natin alam ang dapat ipanalangin. Nakakalungkot. Minsan nga, hindi mo nga alam yung dapat ipanalangin, eh di lalo na yung dapat na panalangin. Ano ang punto ko? Para sa inyo mga bisita, ang panalangin, prayer is not a practice memorization. Alam niyo po ang tunay na panalangin, hindi sinasaulo. Nakikinig pa ho ba kayo? Kayo ay magtitira ng ekstrang lakas paglinggo. Huwag kayong puro cellphone gabi na ng Sabado. Magtitira kayo. Pag natuto kayo magtira para sa Diyos, uubusin nyo para sa Diablo. Amen. Amen o ba? Prayer is not a practice, memorization. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ka naman ng anak na si Jesus. Paginoong Maria, napupuno ka ng disgrasya. Mga kapatid, ang panalangin hindi sinasaulo. Are you with me? Ang panalangin ay sa puso. Kaya wag ho kayong maghanap ng mga nananalangin sa ulo. At ng ibang iba, panalangin binabasa. Ang panalangin hindi sinasaulo, hindi rin binabasa. Ang panalangin ay groan, inner heart yan. Kaya nga groaning ni. Ibig sabihin, humihibik ang iyong puso, hindi ang nguso. Puso. Hindi nguso. Amen. Kaya maraming pretender maging sa panalangin. Galing magpaganda, Lord, sa lahat ng iyong mga nito. Na, hindi rin pasikat ang pananalangin. Tignan niyo po si Ana, si Hana. Ang inyong bapangalan ay biblikal. Si Hana. Now, Hana, she spake in her heart. Only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore Eli thought she had been drunken. Napagkamalan pa ngang si nagbarik. Bakit? Bekiting ngos-ngos ng ngos-ngos. Bakit? Nananalangin siya, halos hindi niya masabi sa tindi ng bigat ng kanyang puso. Nahimik siya sa labi, pero nagsasalita sa kanyang puso. Ang panalangin ay hindi sinasaulong sulat. Yan ay laman ng puso. Anong klaseng puso? Nananalangin yan si Hana dahil ng sakit ng kalooban. Dahil ng matinding kalungkutan. Bakit? Meron siyang karibal na babae na palaanak. Siya naman ay walang anak. Siya'y tinutuya lagi. Lagi ng, alam niyo ba, pasingtabi po sa pangusap na ito, sa Israel, isang kakutsaan kapag wala kang anak. Ikaw man ay lalaki o babae. Isang malalim na kakutsaan. Are you with me? At daman-daman ni Hana yun. Pwedeng ikaw naman ay nag-go-grown, hindi dahil walang anak, napasubra. Napasubra naman ang anak. Kaya sabi na nga ba, sa meron sa walay galit kayo. Ayun Marami kasing dahilan ng kalungkutan, pero ang pinakamalalim na dapat ang papalungkot sa atin, kasalanan. Kasalanan. Hindi ka na kailangan isulat, Lord, patawarin mo ako, napasama pa ang spelling. No. Ibulalas ng iyong puso. Tingnan pa. Sa Psalm 62 verse 8. Psalm 62 verse 8. Diyan pa ba kayo? Magsitiwala kayo sa Kanya buong panahon. Hindi lang paglinggo.
Pag Lunes, nako naman. Sana kung paano tayo nabe-bless pag linggo, Lunes hanggang Sabado, ganun din. Kaya kung ikaw nabe-bless ng Word of God, pag linggo, again, walang preaching pag Lunes, di magbasa ka. Ano? Magsitiwala kayo sa Kanya buong panahon. Kayong mga bayan, buksan ninyo ang inyong dibdib. Tindi niya. Ano pa operahan? Puso ang tinutukoy niyan. Buksan ninyo ang inyong dibdib sa harap niya. Diyos ay kanlungan sa atin. Ano sa Ingles? Tingnan natin sa Ingles. Trust in Him at all times. Ye people, pour out your heart. Yun. Pour out your heart. Ibig sabihin, ibuhos mo ang laman ng iyong puso. Huwag sa iyong katabi. Machichismis ka sa Panginoon. Cast thy burden upon the Lord, for He careth for you. Are you with me? Malungkot ka ba ngayon? Ano nagpapalungkot sa iyo? Suliranin? Pangailangan? Kasalanan? Pray to the Lord. Groan to God that is coming innerly from our hearts. Alam niyo po, may dating sa Diyos pagpuso ng pag-uusapan. Ha? Kaya sabi ng Bible, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso'y malayo sa akin. Ang pinag-uusapan, puso. Dahil ang puso, yan ikaw. Nung iaraw sa propeta, ang gagawing hari sa bansang Israel, pumunta siya sa anak ni Jesse. At iniaraw yung mga makikisig, magagandang lalaki. Sabi ba, ito ba Panginoon? Ito ba Panginoon? Sabi ng Holy Spirit, hindi yan. Dahil ang tao ay tumitingin sa harap pang anyo. Pero ang Diyos ay tumitingin sa puso. Kaya hindi magpapakyut ang buhay Kristiyano lagi. Hindi yan ang usapang Kristiyano. Salamat, biniyaan ka ng kapugian. Salamat, biniyaan ka ng kagandahan. Yung iba, biniyaan ng kapangitan. At least biyaya din. Ano man ang naging itsura, hindi yan ang pinag-uusapan. Dahil ang nagpapaganda sa tao ay Diyos. Ano ang pinagaganda ng Diyos? Puso. Kaya ang panalangin dapat galing sa puso, hindi sa sulat. Hindi sinasaulo ang panalangin. Kaya iwasan nyo ang panalangin sinasaulo. Sinasaulo na paulit-ulit pa. Sala yon. Pagtutuwid po yan. Mali ang panalangin sinasaulo. Sinasa puso. Hindi sinasaulo. Are you with me? At anong klase ng puso? Humihipit. Pour out. Pag sinabing pour out, ibuhos. Yung bigat ng iyong puso, yung sama ng iyong puso, yung lungkot ng iyong puso, yung lamlam ng iyong puso, yung yabang ng iyong puso, anything that bothered us, pour it out. Are you listening? So, number 2. Prayer is not just a practical memorization only, but prayer, mind you, bakit God enable us to pray? Bakit? Ibig sabihin talagang alam ng Diyos, hindi tayo marunong. Bit pa niya tayo tutulungan kung tayo marunong? Are you with me? Ang Bible may sabi niyan, hindi tayo marunong. Balikan nga natin talata, verse 26. Tagalogin na natin. Diyan pa ba kayo? Tinutulungan tayong manalangin, pero hindi ngayon. Tatandaan ninyo ha, hindi ngayon. At ganyan naman, ang Espiritu, ayan o, tumutulong. Bakit katutulungan kung kaya mo? Ibig sabihin, hindi mo talaga kaya.
Kung walang Holy Spirit, hindi tayo marunong manalangin. Hindi natin kaya at hindi talaga natin alam. Yan ang sabi ng Bible. Bakit? Bakit ako mahihiya? Tingnan niyo po sabi, at gayon din naman ang Espiritu. Kaya hindi naniniwala sa Holy Spirit, para mananalangin yung mga yun. Kulto talaga yung mga hindi naniniwala sa Holy Spirit. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Bakit? Ano bang tinutukoy na kahinaan na yan? Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu na namamagitan dahil sa ating mga hibik na hindi may sasaysay sa panalita, may tinukoy sa ating kahinaan. Ano ba talaga yung mahinang bahagi ng ating buhay? Tingnan niyo po ang verse 6 and 7. Verse 6 and 7, Hoy, huwag muna kayong matulog. Tinutulungan pa tayo, hindi pa tayo pina-actual. Are you with me? Masaya ba kayo every time you listen to the Word of God? Are you ready? Are you excited? Are you ready to learn from the Word of God? Unless we learn from the Word of God, changes is impossible. Growing is impossible. Huwag ho tayong mag-anyong marunong lang. Dahil kung hindi ka natututo sa salita ng Diyos, nag-aanyo ka lang. Dahil ang source of our power is the Word of God. That is His instrument! Gising! Amen! Amen! Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Yan ang mahinang bahagi natin. Datapat ang kaisipan ng Espiritu ay kapayapaan. Verse 7. Sapagkat ang kaisipan ng laman. Kayo ba may laman? Pastor, kung wala, puro butot balat lang ako. No, ang tinutukoy dyan laman is not your muscle, not even your skin, but our sinful nature. When we read about the flesh, hindi lagi ito nagpipertain sa body, but our sinful flesh, our sinful nature. Kayo ba mga Kristiyano, makasalanan pa rin? Ano yun? Ang sabi, ng verse 26, at ang Espiritu na yan tumutulong sa ating kahinaan. Anong kahinaan yun? Saan nakalagay yun? Sa laman. Kaya kung di ka tutulungan ng Holy Spirit, hindi likas sa iyong manalangin. At kung mananalangin ka man, mali. Laging gugusto mo, Lord, patangusin mo naman ang ilong ko. Huwag ka na magpantasya. Tanggapin mo na ang katotohanan. At ang katotohanan ay magpapalaya sa atin. Meron ngayong nauusong parang isa pa rin na sana magko-qualified pa sa person with disability, PWD. Yun daw, hindi man lang makabot ng 2 inches ang haba ng ilong ay consider as person with disability. Sabi pambira ito, namamalmaan ako. Kailangan ko ng maraming ID. Nababalitahan niyo ba yun? Nakadalwa ng beses nakarating sa akin yan. Ako yata pinupuro. May 2 beses nang nakarating sa akin. Babalik tayo sa verse 7. Verse 7. Sapagkat ang kaisipan ng laman, ayan o, dadalhin ka ba ng laman manalangin? Are you with me? Ay, ang kaisipan nga ng laman na yan o. Kaya mga kapatid, kapag tayo nabubuhay sa laman, hindi kanyan dadalhin sa panalangin. Bakit? Ang tukmo, ang focus, ang gusto ng laman, kasalanan, pakikipaglaban sa Diyos. Paano ka mananalangin yan? Nako. Kaya God is able to enable
You, particularly in prayer. Why? Prayer is not a practice memorization. Prayer is protested by the flesh. Prayer is protested by the flesh. Itong laman na ito, kontra ito sa panalangin. Kalaban ito ng tunay na pananalangin. Kaya ang Kristiyanong hindi na nananalangin, obvious, nabubuhay sa laman. Amen? Ay kahit pa ako'y sumigaw din eh. Pag nabubuhay ka sa laman, hindi ka matutulungan. Kumusta ang paggamit ng cellphone nyo? Laman o banal? Dapat ang cellphone nagpapasigla. Bakit? Nasasatisfied ka at spiritual mo. Bakit? Nakakapag-witness ka dyan. Nakapangangaral ka dyan. Gamitin mo ang media, gamitin mo ang cellphone dahil malayong maabot yan. Hindi yung maghapon ka na kung ano-anong ginagawa mo. No, kaya ikaw kayo hindi natututo. Ikaw lagi na pinangaralan. Ano ka sutil na ngayon yung kayo ko? Minsan nakakalungkot yan, hindi naman bata lang nagawa niya, pati matatanda. Nakakakita ko dito ng matatanda, hindi man lang nagpo-post ng verse. Pero lagi namang hawak din ang cellphone. Anong milagro ang ginagawa mo sa cellphone mo? Hey! Are you listening? Pamamahira naman. Tapos mapanalangin, Lord, sa prayer meeting, Lord, Pastor, pakipag-pray pa, spiritual strength. Spiritual strength ka dyan? Paano ka lalakas? Naglalaro ka sa kasalanan. Are you with me? Tatanungin ko kayo ng totoong tanong. Kayo na sumagot. Kumusta sa cellphone nyo? Kumusta sa cellphone nyo? Tapos mananalayan ka ng pastor, spiritual strength. Alam mo, answer prayer yan. Gamitin mo ng tama. Sabi nga ni Paul Wasser, ang kabanalan, practical. Lumayo ka sa kasalanan, kabanalan yan. Huwag mo nang tayong, hindi ko feel. No, practical yun. Lumayo ka sa dilim, tiyak na sa liwanag ka. Ang problema, paano lalayuan? Babad na ang mata mo, namumula na yung mga ugat. Pero ano pinapanood? Nag-post malamba na talata? Wala! Pero nakikinig na naman ng preaching. Tulad ngayon, nakinig ulit ng preaching. Pero totoo na, Lunes hanggang Sabado, wala namang ipopost yan. Don't ever underestimate the power of the Word of God. Nabe-bless nga ang believer, tapos believer ka, hindi ka nabe-bless. Laking problema mo. Amen? Amen? At itong tatandaan nyo ha, mga kapatid. Kapag hindi ka nag-ayos, hindi tayo magandang impluensya sa kabuuan. Tayo masamang panghawa ng panghihina. We are not good contributor. Bakit? Mahirap maging masaya na pakunwari. Are you listening? Are you listening? Malaking tulong na tayo sa kabuuan kapag tayo nagsisikap by individual. Wag na muna nating isipin yung iba. Isipin lang natin sarili na magsikap sa biyaya ng Diyos. Pag tayo nakadaupang palad ng iba, ramdam yan. Ang ganda ng kanyang ngiti. May timyas, may higpit ang kanyang kamay, hindi yung pagkakamay parang paalis na. Halata may excited na makita ka. Amen? Miss na miss ka. Bakit? Ay binata siya ikaw ay dalaga. Yan pa ang malupit dito, ha?
Kapag ang life mo, hindi mo iniuna si Kristo, hindi ka maganda ring impluensya sa kabuuan. Inaabala mo yung inakay ng iba. Are you listening? Nakakatuwa pa naman, dami nating bisita. Palakpakan natin sila sa Panginoon. Pero sana maramdaman nila. Amen. Natotoo tayo. Babalik sila dahil ang sarap ng kanilang samahan. Halata mo sila yung mga totoo. Hindi sila mga pakitang tao. Ang sarap. Paano ka magiging totoo? Lunod ka sa cellphone mo, Lunes hanggang Sabado, na wala namang kinamalaya ng Diyos. Mahirap dayain yan. Ha? Huwag mong itatago ang ating tunay na pagkatao sa ngiti. Sa mga timyas na panalita, God knows who really we are. Amen? Ang Diyos ang nagpapaliwanag ng ating buhay. Kita yan. Prayer is not a practice memorization. Prayer is protested by the flesh. Why? God is able to enable you to pray. Why? Kasi ang ating laman, hindi yan nananalangin. Hindi porke kinakatungo nananalangin ka. Baka nakatungo ka kasi inaantok ka na. Amen? Hindi lahat ng gestures, position of prayer speaks to us that we really pray. Naintindihan niyo ba yan? Nung ako'y nag-aaral pa mag-drawing sa comics, halata mo daw hindi marunong mag-drawing sa tayo ng kamay at ng paa. Kasi may body language pala ang tayo ng kamay. Pagka galit, tuwa, makikita mo din daw yan sa tayo ng kamay. Ibig sabihin, ang ating katawan, dala-dala lamang ng kung ano yung nasa loob natin. Hindi laman talaga ang nagpapakilala kung sino tayo. Are you with me? Amen. Meron nga diyang kalamig kinig. Ang tagal naman. Ha? Bakit? Kita mo dating at alis. Di pa rin naman nagigibing. Ha? Alam sa totoo na, may mga Kristiyano raw, takot pag-aralan ng giving. Maobserbahan mo, pag-giving na ang pag-uusapan, hindi mo na-a-attend dyan. O kaya naman, nagkataon na naka-attend siya, giving pala pag-uusapan, lalabas yan, panay ang ihi. Nakakaawang nila lang. Hindi ka pantulong. Sa totoo na. Are you with me? Amen. Huwag mo sabihin seryoso ka mag-akay ng kaluluwa. Kung hindi ka seryosong akayin mo muna sarili mo. Anong ibig mo sabihin akayin mo yung iba? Hindi mo nga inaakay ang sarili mo? Paano ayusin mo ang iba? Ang iyong sarili, di mo rin inaayos. Ang pag-akay ng kaluluwa, hindi programa lang. Sabi nga ni Spurgeon hanggat hindi ka pa weepers, hindi ka soul winners. Hanggat hindi ka pa weepers, hindi ka soul winner. Are you with me? Amen? Mahina tayong lahat. Kaya nga we need the Holy Spirit. Walang malakas. Ang malakas ay Holy Spirit. The Holy Spirit enable us even to pray. Prayer is not a practice memorization. Prayer is protested by the flesh. Kaya nga ang laman nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu nagnanasa ng laban sa laman. Paano kang matututong manalangin sa laman? Kalaban nga yan. Amen. Do you have the Holy Spirit? Pray to walk after the Spirit. Then number three,
Prayer is not a just practice memorization only. Prayer is protested by the flesh. But mind you, prayer is produced by the Holy Spirit. Prayer is produced by the Holy Spirit. Matagal naman tayong makasalanan di ka? Kaya ba aminado tayong makasalanan? Matagal na tayong makasalanan. Pero matagal na din tayong walang pakialam na tayong makasalanan. Tama? Bakit dumating ang panahon na ikaw ay bagabag sa kasalanan mo? Na nagdadala sa iyo para humibig. Amen? Lord, ang bigat ng aking kasalanan, duming-dumi na ako sa aking buhay. Lord, bagabag na ako sa kasalanan. Pagod na ako sa kasalanan. Dati ka naman makasalanan Ba't dumating sa iyo yung tagpong yun ay tinaiyak na sa kasalanan? Ako'y naniniwala sa iyo mga kapatid. Tayo'y namulat sa pagiging makasalanan. Pero hindi tayo namulat sa pagiging umiiyak sa kasalanan. Namulat lang tayong makasalanan, pero tayo namulat ding masaya sa kasalanan. Pero bakit umiiyak ka ngayon? Bakit naninimdim ka ngayon? Salamat kung naninimdim ka, pero kung nagkukunwari ka lang, heaven is not for you. Ang langit ay lugar ng mga totoong tao, hindi nagkukunwaring tao. Have you experienced to be bothered, to be deeply convicted by the Holy Spirit to our sin? When was the last time we feel so exhausted? When was the last time? Kailan nangyari sa atin na tayo pagod sa kasalanan? Marami nga iba'y nagtatampisaw pa. Akalain mo, tao nang binibilang, di pa rin nasimba. Tao nang binibilang, di pa rin nagbabasa. Hindi pa rin nagbibigay. Pero lagi naapakinig. Paano tayo makakapanalangin ng tama kung wala tayong tamang pandama sa kasalanan? Are you with me? Amen. Amen. Alam niyo ba ang tunay na sigla nang gagaling sa kalungkutan? Ang tunay na saya nang gagaling sa kalungkutan. Ang tunay na pagtaas nagsisimula sa pagpapakababa. Ang tunay na pakinabang nagsisimula sa pagkalugi. Ganyan ang paradox ng Panginoon. Baliktad. Kung gusto mong tumaas, bumaba ka. Kung gusto mong maging masaya, malungkot ka. Saan ka malulungkot? Sa kasalanan. Pero hindi mo kayang sadyain yan. Holy Spirit ang cause niyan. Mahirap magbigat-bigatan. Mahirap maglungkot-lungkutan sa kasalanan. Dahil kita ko ng pastor. No. The fact that the Holy Spirit is present, that will make us natural to be grieved by the sin we committed. Tingnan niyo po, sabi, prayer is produced by the Holy Spirit. Why? Tingnan niyo po sabi talata. Andiyan pa ba kayo? Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. Tinutulungan tayo sa ating mga kahinaan. For we know not what we should pray for as we ought. Hindi talaga tayo marunong. Are with me? But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Hindi tayo marunong. Bakit tayo natuto? Hindi ikaw. Kasi sabi ng Bible, di ka nga marunong. Ba't ka natuto? Hindi nga ikaw. Ganun lang kasimple yun. Bakit ka nananalangin ngayon ng tag-o sa iyong puso? Bakit bumubukal sa iyong puso ang iyong panalangin?
Ikaw ay nag-groan, longing for help, spiritual longing. Dahil ang Holy Spirit, nakakaroon ng pagkapigati, pagalumbay, pagpunit sa ating budhi for us to groan. Kayo ba'y nagkakamali pa? Kayo ba'y nagkakasala pa? Kumusta kayo pag kayo nagkakasala? Kumusta po? Pwede naman pala eh. Pwede ayos pa. Wala naman nangyayari eh. Ba't matakot ka kung wala nangyayari eh? Mas nakakatakot nga yun. Ito ka naman hindi nag-tights eh. Okay din naman ako eh. Alam mo, ang unbeliever, kumustahin mo. Okay lang lagi ang sagot. Kasi hindi nila alam ang tunay na okay. Diga? Kumusta ka? Ay, ayos naman. Diga? Kasi hindi nga nila alam kung ano yung tunay na ayos. Pero yung Kristiyano, tanungin mo, kumusta ka? Ang hirap magsalita. Okay. Ay, naman. Alam natin kasi yung okay at hindi. Sa mundo, pag okay, mapera. Wala namang sakit. Hindi naman tinatamaan ng kulog. Ang iba sa inyo, tinamaan na. Bakit ilupay-pay eh? Are you with me? Kulungkot naman yun. Sigaw na ako. Kinaklaro pa, wala lang. Kalungkot naman. You are not ready to worship God. Kaya sabi ng Roma chapter 12, verse 2, ano sabi diyan? Alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, inyong ihandog ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Kaya paglalaanan ninyo ng lakas ang linggo. Kasi ang pagsamba sa Diyos ay kinakailangan ng isang haing buhay. Hindi yan akin. Diyos yan. Amen. Paano ka matututo kung isa ka ng patay? Kaya nga, mga kapatid. Hindi yan talata. Saan pa yung nga sinabasang talata? Nakakaabot ho ba ang mensahe? For we know what is to pray. So number 3, produce. Prayer is produced by the Holy Spirit. Ginamit dyan po yung salitang Aba. Tingnan po ang verse 15 to 17. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkalipin sa katatakot. Mga kapatid, hindi na ho nakakatakot lumapit sa Diyos. Man, dahil tayo kanyang mga anak. Ayun eh. Datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukup-kup na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Bakit? Verse 16. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu. Laging involved ang Holy Spirit. Kaya ka pala sumisigaw ng Aba, Aba, Ama. Ano ba ibig sabihin ng Aba, Ama? Makinig ko kayo. Hindi Aba, ay tigil na. Aba is an Aramic word. The language spoken by many Jews in the time of Jesus Christ. Marami yan, binanggit. Yeah. It literally means Father. Pag sinabing Aba, Father, but with a warm, intimate tone. Hindi ganito yan. Ano ka Ama? Ano ka tatay? No. Aba, with a warm, intimate tone. Parang ganito, Daddy, you. Dad, I love you. Sinasanay ko si Jimuel dyan. Talagang bat-bat yan sa akin ng I love you. Hindi ako napapaliban ng salitang I love you kay Jimuel.
At niyayakap ko pa yan. Araw-araw. At nakatuwa kay Jimuel, hindi yan naalis nang hindi nagpapapray sa akin. At ramdam ko pag siya yumayakap. Napapayak na lang ako Ramdam ko yung pag-ibig. Ramdam ko yung ayaw niya akong magalit sa kanya. Are you with me? Amen? For us to be adopted by God the Father, ang cause niyan ay Holy Spirit. It is similar to saying Dad, Papa, or Dear Father. It shows trust, love, and dependence. Like a child speaking to a caring parent. Amen? Andiyo subay iyong ama na. Andiyo subay inyong ama. Pag andiyo sa iyong ama, lalapit ka talaga sa kanya. Tama? Yung anak ko sumubra ang lapit. Daddy, gusto ko ng baril. Daddy, gusto ko ng Lego. Pero pag napakinggan ng kanyang mami, stop. Pero pag ako lang, pagbibigyan ko hindi naman kami nagkukontrahan. Alangan naman, magkontrahan kami. Hindi. Pag napakinggan ng kanyang ina, ayaw. Pero pag ako lang, magkano kaya? Bakit? Iba Pero napalo ko nung isang araw. Naka-4 yata akong tagupak sa puwit. Aba, hindi na nasasaktan tumaba na ang puwit. Dati konting palo ko yung ngal-ngal na hindi ako naka-4 hindi pa natalab. Kasi ayaw kong mamalo na hindi talab. But, natututong magsinungaling. Ano yan? Kasi, bakit yung iyong laruan ay sira na naman? Kabibili lang yan. Kasi kinuha ng kaklase ko, gani-gani. Huwag ka magsisinungaling. Idadamay mo pa ang iba sa pagsinungaling mo. Nung tunog ako, nagsisinungaling di napalo ko. Pero siya pag pinalo ko, lalong nayakap. Bakit? Alam naman niya hindi ako galit. Itinutuwid ko lang siya. But yung iba, di pa naman pinapalo ng Diyos, palayo na. Amen. Amen. Uy, naintindihan niyo ba? Ang Holy Spirit, para maging tatay mo ang Diyos, siya ang cause. At kaya tayo tumatawag na Abba, Father, dahil ang Holy Spirit. Then number 4, prayer is a pressing need of God's children. Prayer is a pressing need of God's children. Bakit? Balik natin ang verse 26. Hindi naman tayo nalayo dyan Verse 26. Likewise, the Spirit also helpeth, ano yon? Our infirmities. Kinikilala niyo bang ikaw ay mahina? Sino dito ang naniniwalang tayo ay mahina? Kung ikay naniniwala, magiging makatotohanan yung paniniwala mo kung dadalhin ka niyan sa pananalangin. Kasi, likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for, as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which can't be uttered. Verse 27. And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Alam mo sa totoo na, ang kahinaan natin, hayag na hayag, hindi natin madaling maunawaan ang kalooban ng Diyos. Mga lalaki, hindi porke babae, iyo na yan. Kung baka,
Ha? Maging sa life partner. Mahirap ding alamin ang kalooban ng Diyos dyan. Maging sa pagtatrabaho. Maging sa kurso pa lang na yung kukunin, ipag-pray mo. Bakit? Hindi madali sa atin ang ma-discover ang will of God. We are weak. Hindi lang naman sa kasalanan tayo mahina, maging sa pag-alam ng mga kalooban ng Diyos. Hindi tayo perfect. Ha? Kaya for us to know what is the perfect will of God, please apply what is the known will of God. Hanggat yung alaman mo, hindi mo ginagawa, paano ka lalago doon sa hindi mo alam? Ang Diyos ang mag-aakay sa iyo doon sa hindi mo pa alam. Pero kung doon sa alaman mo, masuwayin ka na, paano pang makakabot ka doon sa hindi mo alam? Kaya ang susi ng malagok, pag-discover sa hindi mo alam, magpagamit ka na doon sa alaman mo na. Maliwanag ko ba? Pastor, di ko alam kung ako ba'y mag-Bible school, ako'y mag-aaral. Pastor, di ko alam kung ako'y lalaki, baga o babae. Aba, ano ka naman yan, pati ka naman yan, di mo pa alam. Dapat alaman mo na, Panginoon, ako ba'y magtatay? So hindi. Hindi na kinakailangan tanungin yan. Sisimba ba o hindi? Hindi na ipinagpipray yan. Okay, pag-pray mo man, manalangin ka, Lord, sana ako'y mabless, ako'y sisimba ngayon. Pero hindi yung sa pag-ita mamimili, sisimba o hindi. Pag Kristyano ka, huwag mo na ipag-pray kung sisimba o hindi. Ha? Hindi yan parang mamimili ka pa ng puti o itim. Laging paglinggo, linggo! Amen. Pastor, Panginoon, ako ba'y magpipray o ano? Ako ba'y magwi-witness o ano? Oh, pinagpipray pa yan? Ay, panalangin mo, pag magwi-witness ka, gabayan ka ng Holy Spirit. Huwag kang manalangin, sana ako'y mag-witness. Ako ba'y magwi-witness? No. Given na yan. Kapag may Holy Spirit ka, binigyan tayo ng kapangyarihan, magpatotoo. Kaya nakakatakot yung ang tagal-tagal ng baptis, hindi man lang nakapamigay ng polyeto. Tapos ngos-ngos ng ngos-ngos. Hoy, may mga bisita tayong observant. Dapat ang pinakaingay mo na, Amen! Praise the Lord! Ako na naman! Yan na dapat ang pinakaingay mo, hindi yung, bakit yung iba? Bakit yung iba? Ba't mo lagi ituturo yung iba? Paano yung iyo? Kaya nga, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, hindi yung iba. Tatrabuhin mo yung iba, yung iyo nga hindi mo maayos. Are you with me? And he that searcheth the heart. Okay. Klaro ba? Prayer is a pressing need. Mga batid, dapat na mahina tayo. Panawagan yan para manalangin tayo. Matthew 26 verse 41. Ano sabi doon? Kayo'y mangagpuyat. Siguro puyat ka kayo. Talagang medyo literal lang inyong aplikasyon. Ano? Kayo'y mangagpuyat. At magsipanalangin. Bakit inutos yan? Ano ba ibig sabihin magpuyat? Magbantay. Hindi ibig sabihin huwag kang tumulog. Ang ibig sabihin niya, be observant. Ang kaaway ay naatake. Ang laman umaatake. Pwedeng spiritual ka ngayon. Paano bukas? Pwedeng on fire tayo ngayon. Paano bukas? Sabi nga ni Pastor John, hindi gumagarantiya ang tagumpay mo ngayon na tagumpay ka pa rin bukas. Tama ba? Kaya be watchful. Alam natin ang ating mga kahinaan. Alam mo mong mahina ka sa cellphone kung saan sa ka napunta, abay, bantay. Mag-pray ka muna bago hawakan mo ang cellphone. Lord, sana makakita ko ng mga chicks. Pag alaman mo, mauubos lang ang buhay mo din, wala kang talata, bay, mag-ingat-ingat. Amen? Mahina ka sa babae? Ay, babae ka?
mahina ka sa lalaki, ay lalaki ka. Ay problema talaga yan. Alam niyo ba ang kahinaan niyo? Alam niyo ba ang kahinaan niyo? Alam ko rin ang kahinaan ko. Mahina tayo para hindi manalangin. Tama? Kayo'y mga puyat. At ano? Magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Bakit? Madali kasi tayo natukso. Hindi pa nga tayo tinutokso, natutokso na. Ang lupit noon. Hindi pa tinutokso, natokso na. Bakit? Kaya mo magkasala sa isipan pa lang. O kunwari pa kayo, ha? Kaya hindi tayo matulungan ng Diyos. We are great pretender. Bumaba tayo. Ay, ako'y aminado. Ako'y aminado. Ngayon, mahina ka, tapos di ka mananalangin. Paano pat namalayan mo mahina ka? Para hindi ka manalangin. Kayo ba'y mahina? Saan kayo mahina? Pastor, panalangin mo ako. Bakit? Ako'y mahina eh. Anong kahinaan mo? Basta may nalaman ako, hindi ko maitago. Nako. Yung iba, kung makausoy-usoy, ihinam na inam. Alam mo kung bakit may mga taong hindi mapagkatiwala ng lihim? Bakit? Kumusta ka bang pagtiwalaan? Naalis-alis ka palang alam na ng tramo eh. Mahirap yan. Amen. Mga lalaki, wag lang iapo-apupot sa babae. Kaya yung mga babaeng lagi nakaangkas sa motor. Bakit? Wala bang ibang babaeng magdadrive sa iyo? O lalaki o ano man? Pwede mag-tricycle. Magsabi ka lang sa akin, pamamasayan kita. Magkano ka? 500, Pastor. Umangkas ka na lang. Basta opposite sex, nagdidiklap yan. Nagdidiklap yan. Kaya kayong mga babae, distansya, amiga. Napakadumi naman ng isip ko. Ay, paano pinadudumi mo? Meron pa namang opportunist. Bigay tayo, ayos naman ang break, bumirek na ng bumirek. Kaganda naman ang motor eh, paano yan? Abay, bago makarating kalapit-lapit ng kapitbahay, nakaya 50 break eh. Ito mga babae, walang kamalay-malay. Magmalay ka. Are you with me? May mga young people pa naman tayo, wag lamang sabi, ang ganda mo, hindi na makatulog eh. Sayaw sa kisiw. Tama ba? Oo. Walang santong Krisyano. Positionally, meron. Pero sa pagkakasala, kahit nga, pastor na bagsak. Si David ay bumagsak. Si Samson ay bumagsak. Are you with me? Totoo yan. Kaya maraming wala pa sa panahon, nagkakaasawa na, buntis na. Bakit? Ay daitihang maigi eh. Daitihang maigi eh. Tapos kung magsuot babag ka, parang bitagdamit ka pa. Are you with me? Are you with me? Mahina tayo para hindi mag-pray. Marami nagpapabagsak sa atin. Sa totoo na, minsan wala pa tayo sa pronto ng temptation, utak pa lang. Bakit? May mga kahapon tayong pinagbabara ng mali. Nung tayo unbeliever, babad tayo sa kasalanan. Marami tayong iba't ibang karanasan na minsan nasagi pa rin sa isipan natin. Kaya magsasabing banal na banal, ako'y naiipokritohan doon. Bakit? Tulog ka na nagkakasala ka pa. Harapin mo ang katotohanan, tayo nasa labanan. Para hindi manalangin.
Ngayon pa, panahon ng gadgets. Anong alam ko? Na kayo pala'y nagliligawan na. Ha? Amen. Yung ganun yung subaybay ko pa. Baka nga iba sa inyo, alauna ay gising pa. Oh, nakapag-preach naman ako dyan. Pero ang tanong, nakasuot gayan. Amen? Kaya ninang tiyari natututo, wala nang manliligaw dyan. Young people, listen. Distansya, amiga. Bigyan nyo ng presyo ang inyong pagkababae. Mahirapan sa iyo ang lalaki. Hindi yung dala ka sa cellphone. Hindi lang sa dala sa goyo. Kapatid, hindi mo pa napapansin. Saksakan ang ganda mo ngayon. Sampalin mo agad. Pag hindi natutoy, iwan ko. Dadalhin mo pa dito yung pangluluko. Sabihin mo, kapatid, di mo na natuto. Hindi mo pa napapansin. Parang mas lalo ka manyakis ngayon. Bakit? Kapag tayo ay nanghihina, hindi tayo nakakatulong sa kalahatan. Kala mo pupunta ka ditong lungkot na lungkot. Sayang-sayang na iba yung lungkot na lungkot mo. Bakit? Nasa kasalanan eh. Walang masaya sa kasalanan. Last. Yan, masaya na tayo. Prayer pursues the purpose of God. Prayer pursues the purpose of God. Verse 26 ulit. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for we ought. Hindi natin alam ang dapat ipanalangin. Hindi natin alam. Kasi ibig sabihin, hindi lahat ng inihingi, tama. Dapat nasa kalooban ng Diyos. Ano? But the Spirit itself make it intercession for us with groaning which cannot be uttered. Verse 27, ano sabi ng Bible? And he that searcheth the hearts knoweth what is in the mind, what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Alam mo ang tunay na panalangin? Nasa kalooban ng Diyos. Hindi lang sa gusto mo. Amen? Matthew 6 verse 9 and 10. Matthew 6 verse 9 and 10. Tinuruan ng Panginoon ng kanyang mga alagad manalangin. Ito ang kanyang turo. Magsipanalangin nga kayo ng ganito. Ama namin, na nasa dingding ka. Wala. Nasa langit ka. Sambahin nawa ang pangalan. Alain mo, bakit ikaw, nananalangin, palayo kayo sa Diyos? Dapat paibig ka sa Diyos. Kasi ang tunay na panalangin, sambahin nawa ang pangalan mo. Kaya ang tunay na panalangin, hindi yan magdadala sa iyo palayo sa Kanya. Dahil ang diwa ng panalangin, pagsamba sa Kanya. Ngayon, libo na lang tayo nanalangin na hindi sa turo ng Bible. Ang turo ng Bible, sambahin nawa ang ngalan mo. Tama. Malalim yung pagsamba. Ibig sabihin, paibig ka sa Diyos, palapit ka sa Diyos, pahanga ka sa Diyos, pinagpapalahagahan mo ang Diyos, nagigiliwang ka sa Diyos. Ganyan ang panalangin. Sambahin ang Diyos, hindi yung lumayo sa Diyos. Kaya nga tayo lumayo, hindi na talaga tayo nanalangin ng tama. Nasa kalooban ng Diyos. Then ano ba? Dumating nawa ang kaharian mo. Hindi yung dumating nawa ang Shopee ko. Magaling pa yung Shopee, ang limit dumating. At ang nakakalungkot dyan, hindi ako nadadatngan. Dumating nawa ang kaharian mo, ano ibig sabihin? Sana, Panginoon, literally, dumating ka na. Kaya may nangangarap na isang araw ang Panginoon ay naandyan na. Oh. At saka ibig sabihin, Lord, sana mangyari ang maghari yung kalooban mo. Gawin nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gawin din naman sa lupa. Yan ang panalangin. Prayer pursues the purpose of God. Ang tunay na panalangin, hinahanap mo ang layunin ng Diyos. Bakit? Nasa plano ng Diyos ang tagumpay. Bakit? Siyang marunong para magkamali. Siya'y banal para magkasala. Siya'y makapangyarihan para mabigo. Kaya lahat ng gusto niya, yun ang tagumpay. Kaya si Kristo nagpakita ng halimbawa, not my will,
but thy will be done. Kumusta yung pananalangin? Lah, Panginoon, mahalaga may trabaho ka at hindi makasimba. No, that's not the will of God. Maraming Kristiyano, wala nang pakundangan paglinggo. Walang tunay na panalangin, pataboy sa Diyos. Dapat palapit sa Diyos. Bakit? Sambahin na ang ngalan mo. Ibig sabihin, pag ikinanalangin sa Diyos, ang tama, sasamba ka sa Diyos. At ang sanay sumamba ng araw-araw, hindi may hirapang sumamba ng linggo. Ba't hirap ka na? Mali na ang panalangin mo. Hindi na sa purpose ng Diyos. Are you with me? Klaro ho ba? Last verse na lang. Kita ko ang oras, hindi ko nakalampi. John 16, 13 and 14. Gayon kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo. Saan? Sa buong katotohanan. Hindi sa kasinungalingan. Ang Holy Spirit, papatnubayan niya tayo sa katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain. Ito ang ating pakinggan. At kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisi dating. Nasaan pa yung kulang? Verse, nasabi, luluwalhati siya sa akin. 15 ba yan? Yan. Luluwalhatiin niya ako. Ang tamang panalangin na igigiya sa atin ng Holy Spirit, sa kaluluwalhati ni Kristo. Amen. Hindi sa ikalalayo natin kay Kristo. Hindi sa ikahihina natin kay Kristo. Hindi sa ikasasama ng tingin natin kay Kristo. Ang sabi, luwalhatiin niyo ako sapagkat kukuha siya sa akin. Luluwalhatiin niya ako. Kaya pag ang Holy Spirit ang nagturo sa panalangin, pagluluwalhati yan kay Kristo. Maliwanag ko ba? Tayo manalangin.